Martial Peak Kabanata 5316. Nang nalilito si Fu Chen, bigla niyang nasulyapan ang mga mata ni Zhou Huyu na gumagala-gala, tumitingin sa kailaliman paminsan-minsan. Nagulat si Fu Chen at nagtanong, "Zhou Huyu, ano ang balak mong gawin?" Sinulyapan siya ni Zhou Huyu at ngumuso na sinabi, "Malinaw na alam mo ang sagot dyan." Kumunat ang noo ni Fu Chen at saka bumulong, hindi dapat ginugulo si Kuya Ji. Mayroong 3 kabuuang Young Dragon sa henerasyong ito ng Dragon Clan. Ang pamilyang Ji na Young Dragon ang pinakamatanda at may pinakamahabang katawan ng dragon, kaya siya ang pinakamalakas. Silang dalawa lang ang tumatawag sa kanya bilang Kuya Ji, kaya hindi ibig sabihin na siya ang pinakamalakas sa loob ng Ji family. Halimbawa, malapit nang makapasok si Ji Laosan upang maging isang sinaunang dragon. Lumaki sila sa ibang panahon, kaya iba ang pakikitungo ng bawat henerasyon ng Dragon Clan sa isa't isa. Si Kuya Ji ay isang batang dragon na lumampas na sa 9,000 metrong marka, hindi katulad nilang dalawa na medyo malayo pa sa kanilang tagumpay. Nang pumasok sila sa Dragon Pool sa pagkakataong ito, wala ni Zhou Huyu o ni Fu Chen ang intensyon na makipagkompetensya kay Kuya Ji. Alam nilang hindi niya sila kakampi at hindi makakalaban para sa kanyang teritoryo. Gayunpaman, ngayon ay maaaring wala silang pagpipilian kundi ang lumaban. Kung hindi sila makikipagkompetensya para sa isang mas magandang teritoryo na may mas malakas na kapangyarihan ng Dragon Pool, paano nila sasanayin at pagbutihin ang kanilang lakas? I-chart ang iyong kurso pabalik sa pinagmulan ng sangkap na ito sa N0V Pakopya Elban. Kaya, isang tingin sa naliligaw na mga mata ni Zhou Huyu at alam ni Fu Chen kung ano ang iniisip niya. Sumunod si Zhou Huyu. Alam kong mahigit 9,000 metro ang kay Kuya Ji at isang hakbang na lang ang layo para maging Grand Dragon. Pero kahit wala sa amin ang kalaban niya at kahit magsanib puwersa kami ay malamang na hindi kami mananalo. Paanong hindi natin susubukang ipaglaban ang kanyang teritoryo sa ilalim ng kasalukuyang kalagayan? Hindi napigilan ni Fu Chen ang pagkibit-balikat at nagtanong, "Hindi ka ba natatakot na bugbugin ka ni Kuya Ji hanggang mamatay?" Sumagot si Zhou Huyu, "Hindi na kailangang sabihin, inaasahan ko ang mga pinsalang pinsala. Hanggat hindi ako pinapatay ng laban, magagawa kong magukit ng ilang espasyo upang makakuha ng ilang mga pinsala." Ito ang ginawa niya dati, habang nakikipaglaban kay Fu Chen, habang pinipino at nilalamon niya ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa paligid nila sa buong panahon. Bagamat siya ay nasugatan sa kalahating buwan ng pakikipaglaban, hindi niya pinupunan ang maraming kapangyarihan ng Dragon Pool na ginamit noon upang ganapin ang kanyang Dragon Vein. Zhou, alam mong hindi talaga siya ang kapareha ni Kuya Ji, kaya ang intensyon niya ay hindi itaboy ang huli. Tulad ng sinabi niya, hanggat hindi siya pinatay ni Kuya Ji, maaari siyang palaging mag-ani ng ilang mga benepisyo. Ito ay mas mabuti kaysa sa maghintay dito na walang mapapakinabangan. Nang maayos ang kanyang pag-iisip, si Zhou Huyu ay lumundag sa pamamagitan ng pag-iling ng kanyang buntot. "Pupunta ka talaga." Nagulat si Fu Chen na si Zhou Huyu ay kumilos ng napakatapang. Si Zhou Huyu ay malamig na bumantong hininga at sinabi, "Sa matapang, pumunta ang mga samsam. Tumayo ka dyan kung natatakot ka." Nag-alinlangan si Fu Chen at nanatili sa kinaroroonan niya, ngunit makalipas ang ilang sandali, nagngangalit siya at hinabol si Zhou Huyu. Gaya ng sinabi ni Zhou Huyu, ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa kanyang teritoryo ay napakanipis na, kaya, walang saysay ang pananatili dito. Kinailangan niyang pumunta upang makipagkompetensya para sa isang mas mahusay na teritoryo. Marahil ay maaari pa niyang samantalahin ang paligsahan sa Dragon Pool na ito para umasenso para maging isang Grand Dragon. Ilang sandali pa, galit na umungol si Kuya Ji, "You gave you the guts to come down here. Hinahabol mo si kamatayan." Pumintig ang Dragon Pressure sa lugar habang gumalaw ang Dragon Force. Sina Zhou Huyu at Fu Chen ay nagsanib puwersa para labanan si Kuya Ji. 2 laban sa 1, ngunit wala pa rin silang kalaban-laban sa huli at bagbog sarado. Gayunpaman,
Ang dalawang dragon ay determinado na huwag umatras at habang sila ay binubugbog. Sila ay nagpatuloy sa galit na nilalamon at dinadalisay ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa kanilang paligid. Mga ad ng pub future. Galit na galit si Kuya G at lalong naging malupit ang kanyang mga pag-atake. Matapos ang halos kalahating buwan ng pakikipaglaban, ang tatlong young dragons ay nakakulong na ngayon sa isang three-way standoff, bawat isa sa kanila ay nakatingin sa iba mula sa di kalayuan. Si Kuya G ay apoplectic at ang kanyang mga mata ay pumuputok ng mga punyal. Handa na siyang lumunin at punatin ang dalawa. Ngumisi si Zhu Huyu at sinubukan siyang pakalmayan. Kuya G, huwag kang magalit. Hindi ko gustong pumunta rito, ngunit hinikayat ako ni Fu Chen na sumama sa kanya upang kumagat ng ilan sa dragon power dito. Hindi ko napigilan ang tukso at sumunod sa kanya. Ngayong binugbog mo na ako hanggang sa halos hindi ko na maidilat ang mga mata ko, sana tapos ka na sa paglabas ng galit mo. Natigilan si Fu Chen at lumingon kay Zhu Huyu habang galit na sinabi niya, ano ang pinagsasabi mo? Ikaw ang naging. Ngumuso si Zhu Huyu habang bumawi, ano? Di ba sabi ko hindi dapat guluhin si Kuya G? Ngunit gusto mong pumunta upang istorbohin siya. Tingnan mo kung gaano kakagulo ngayon. Kung lalabas ka sa Dragon Pool, kahit ang mga magulang mo ay hindi ka makikilala. Ikaw. Ako. Natulala si Fu Chen. Well, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan since hindi na mababawi ang ginawa. Ngayong halos maubos na ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa teritoryo ni Kuya G, wala na tayong dahilan para lumaban pa, malamig na sigaw ni Zhu Huyu. Nanunuya ang mga mata ni Fu Chen at napatulala. Dati, mayroon siyang impresyon na si Zhu Huyu ay kasuklam-suklam, ngunit ngayon alam na niya na siya rin ay walang hiya. Nilinggan ni Zhu Huyu ang kanyang ulo para tingnan si Kuya G at nagtanong, ngayon, ano ang gagawin natin? Hihintayin ba natin na magbukas muli ang Dragon Pool at bumalik sa kahihiyan? Galit na galit si Kuya G at hindi alam kung paano ilalabas ang kanyang galit. Kung maaari. Talagang gusto niyang martilyo ang dalawang ito hanggang mamatay, gayunpaman. Gaya ng sinabi ni Zhu Huyu, ngayong halos maubos na ang kanyang kapangyarihan sa Dragon Pool, wala nang saysay na makipaglaban pa. Ang kasalukuyang sesyon ng Dragon Pool ay isang pagkakataon. Sa kanyang higit sa 9,000 metrong haba ng Dragon Form, madali siyang ma-promote upang maging isang Grand Dragon, gayunpaman, mayroon pa rin siyang paraan hanggang sa makalusot siya. Hindi ganoon kadali ang umabant ng walang tulong ng sapat na kapangyarihan ng Dragon Pool. Nakakahiya kung hindi siya umabant para maging isang Grand Dragon nang magbukas muli ang Dragon Pool. Siya ang tanging batang dragon na inaasahang sumulong, hindi katulad ni Zhu Huyu at Fu Chen. Ano ang gusto mong sabihin? Bumungis ni si Kuya G sa nagngangalit na mga ngipin at pinigilan ang kanyang galit. Napamura si Zhu Huyu at sinabing, dahil nasa ganitong sitwasyon tayo, gaya ng sinasabi ng mga tao, sa 1 sentimos, sa 1 libra. Ang mga mata ni Zhu Huyu ay tumingin pababa. Namutla si Fu Chen habang nauutol, YYU. Dati, nang iminungkahi ni Zhu Huyu na magnakaw ng ilan sa kapangyarihan ng Dragon Pool ni Big Brother G, naramdaman na ni Fu Chen na siya ay masyadong mapangahas. Ngayon ay higit na labis na isinasaalang-alang niya ang pakikipagkompetensya sa mga Grand Dragon sa ibaba. Grand Dragons iyon. Paano pa nila napigilan ang kanilang galit nang pumasok ang tatlong batang dragon sa kanilang teritoryo? Tumahimik ka, sumigaw si Zhu Huyu nang may labis na paghamak, ang duwag. Halos mabulunan na si Fu Chen. Nang hindi umimik si Kuya G, si Zhu Huyu ay nadismaya at napabuntong hininga habang nananjes. Sa loob ng maraming henerasyon, ang ating Dragon Clan ay patuloy na nagbabantay sa No Return Pass. Parang kagalang-galang, ngunit sa isang punto ay tila nawalan kami ng lakas ng loob. Ngayon, hindi tayo nang ahas na makipagkompetensya sa isang away. Buntong hininga, babalik na lang yata ako sa sarili kong teritoryo at mahimbing ang tulog ko at maghihintay na magbukas muli ang Dragon Pool. Ako ang pinakamahina sa amin, kaya ayos lang na hindi ako maging Grand Dragon sa pagkakataong ito. Ngunit,
Kuya G, kung hindi ka magiging Grand Dragon sa pagkakataong ito, natatakot ako na sa huli ay maparusahan ka. Bumulong si Kuya G, tigilan mo na ako. Humalaklak si Zuhuyo, how dare I? Si Kuya G ang nangungunang figure ng ating henerasyon. Lagi ka naming ginagawa ni Fu Chen bilang huwaran, tama ba? Si Fu Chen ay nalitaw saglit. Nagmura si Zuhuyo sa kanyang puso, talagang walang kakayahan ang tanga na ito pagdating sa paggamit ng kanyang ulo. Mga ad ng pub future. Tinalikuran ni Zuhuyo si Fu Chen at sinabing, wala na masyadong oras sa pagbubukas na ito ng Dragon Pool. Napakabagal ng ating pag-unlad. Kung hindi tayo nag-iisip ng isang paraan pasulong, tayo ay tumitigil tulad natin. Ewan ko sa inyo, pero ayaw kong tanggapin ang sitwasyong ito. Kuya G, basta sabihin mo ang salita, ako, si Zuhuyo, lalaban sa iyo. At least, pangungunahan ko ang kaso laban sa Grand Dragon sa ibaba. Sa anumang kaso, lahat sila ay magiging punching bag, kaya talagang walang pinagkaiba kung sino ang unang nabugbog at kung sino ang huli. At least, kung magsama sila, makakasama nila ang mga bagbog. Ang pagpunta mag-isa ay magiging mapaminsala. Anuman, kailangan niyang kaladkarin sina Kuya G at Fu Chen. Kapag ang Grand Dragon sa ibaba ay gustong parusahan sila, bilang ang pinakamahinang Dragon Clansman sa kanila, ang kanyang bahagi ng responsibilidad ay dapat na limitado. Handa ka bang kunin ang unang suntok? Napatingin si Kuya J kay Zuhuyo na nagtataka. Lumitaw si Zuhuyo na parang nagpapakamatay at sumigaw ng may kumpiyansa, ako ang kukuha ng pambungad na suntok. Nang makitang determinado siya, tumanggo si Kuya G at sinabing, buti, bumaba na tayo. Biglang natauhan si Fu Chen at sumigaw, teka. Isinantabi ang katotohanan na may mga Grand Dragon sa ibaba, kaming tatlo ay mga batang dragon lamang. Baka hindi natin kayanin ang pressure sa ibaba. Zuhuyo tumingin sa kanya na may pagkadismaya at sumigaw, gagaw ka ba? Ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa itaas natin ay napakahina, kaya gaano ito kakapal sa ibaba? Oo, dati, hindi namin kinaya ang intensity sa mga kalaliman na iyon, ngunit ngayon ay iba na. Naisip ito ni Fu Chen at inamin, mayroon kang punto. Tumayo si Zuhuyo at sinabing, kung gayon, gawin natin ito. Nagkatinginan sina Kuya G at Fu Chen at pareho silang tumanggo. Tara na. Hindi nagatubili si Zuhuyo, at sa isang titik ng kanyang dragon tail, lumangoy siya ng mas malalim. Ilang sandali pa, umungal ang isang Grand Dragon, tatlong bata. Nababaliw ka na dito. Agad na tumili si Zuhuyo at tinalikuran ang responsibilidad, dinala tayo dito ni Kuya G, third uncle. Huwag tamaan ang aking mga mata, hindi ko makita. Agad na inihandog si Kuya G bilang sakripisyo. Tuldok-tuldok. Ang tatlong batang dragon na ito ay may napakakaunting karanasan sa Dragon Pool. Kaya bagamat malinaw nilang nararamdaman ang pagbaba ng kapangyarihan ng Dragon Pool, inisip nilang lahat na ito ay dahil sa kakulangan ng power na nakaimbak sa Dragon Pool mismo. Ito ay naiiba para sa Grand Dragons. Ang ilan sa kanila ay nakarating sa Dragon Pool ng maraming beses. At bagamat palaging may ilang pagkakaiba sa nakaimbak na kapangyarihan sa nakaraan, ang pagkakaiba ay karaniwang hindi makabuluhan. This time was different. Ang kapangyarihan sa Dragon Pool ay bumababa sa isang nakakatakot na bilis. At ang ilang mga Grand Dragon na may napakalakas na lakas ay malinaw na nakikita na mayroong isang hindi nakikitang puwersa sa kailaliman na humihila at lumalamon sa mahiwagang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay humihina sa hindi kapani-paniwalang bilis mula sa itaas hanggang sa ibaba. Bilang resulta, ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa kani-kanilang teritoryo ng mga miyembro ng Dragon Clan ay mabilis na nauubos. Nang hangin na ang kapangyarihan ng Dragon Pool. Hindi nakuha ng mga dragons ang mga sintomas na maaaring makuha at maaari lamang silang sumisid ng mas malalim para ipaglaban at makuha ang bagong teritoryo. Sa una, pumunta si Zuhuyo upang bawiin ang teritoryo ng Fu Chen. Pagkatapos ay nagsanib puwersa ang dalawang batang dragon para bawiin ang teritoryo ni Kuya G.
Ngayon ang tatlong batang dragon ay dumating upang hamanin ang isang Grand Dragon para sa kanyang teritoryo. Ngayon, makalipas ang 3 buwan, lumawak ang club sa 2 Grand Dragon at 3 Young Dragons. Zuhu, napakasaya mo ngayon. Sa puntong ito, hindi na siya mabubugbog kapag hinamon nila ang isa pang Grand Dragon para sa espasyo sa kanilang teritoryo. Habang lumalaban ang seniors, kailangan lang niyang mag-obserbo mula sa malayo at samantalahin ang pagkakataon na mapuno ang kapangyarihan ng Dragon Pool. Sa katunayan, habang pababa sila, mas lumalakas ang kapangyarihan ng Dragon Pool, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito nagtagal bago ito naubos. Mula noong sinaunang panahon, walang batang dragon ang nakababa ng higit sa 100,000 metro sa Dragon Pool, gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang 3 batang dragon na ito ay higit na nalampasan ang gawaing ito. Sa loob lamang ng 3 buwan, ang dragon forms ni Zuhu Yu at Fu Chen ay tumaas ng ilang daang metro ang haba, at si Kuya Ji ay malapit nang makapasok upang maging isang Grand Dragon. Sila ay mga batang dragon lamang na may malaking silid para sa pagpapabuti, kaya bagaman sila ay sumusunod lamang sa likod ng kanilang mga senior, ang kanilang paglaki ay kitang-kita. Si Zuhu Yu ay tahimik na nagmuni-muni. Sa ganoong bilis ng pagpapabuti, malaki na ang tsansa niyang maging Grand Dragon sa sesyon ng paglilinang ng Dragon Pool na ito. Sa pagtingin sa mga senior na nag-aaway ngayon, si Zuhu Yu ay nagsisi ng masama. Labanan, lumaban ka. Lumaban para kaming mga batang dragon ay patuloy na umani ng mga nararamdaman. Habang ang mga miyembro ng Dragon Clan sa itaas ay mabangis na lumaban. Si Yang Kai ay gutom na nilalamon ang kapangyarihan ng Dragon Pool at pinapalamig ang kanyang Dragon Vein sa lalim na higit sa 1,000,000 metro. Siya ay lumaki ng husto. Nang pumasok siya sa Dragon Pool, ang kanyang katawan ay humigit kumulang 35,000 metro. Ngayon, pagkatapos lamang ng kalahating taon, halos naabot na niya ang limitasyon ng isang Grand Dragon. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pag-abot sa 50,000 metro at maging isang sinaunang dragon. Sa kalahating taon, tumaas ng 15,000 metro ang kanyang dragon form. Nangangahulugan iyon na lumaki siya ng 2,500 metro bawat buwan, o halos 80 metro bawat araw sa karaniwan. Siyempre, habang lumalaki siya, mas mabagal ang kanyang rate ng paglaki. Noong una, si Yang Kai ay maaaring lumaki ng malapit sa 100 metro sa isang araw, ngunit ngayon, hindi na siya mabilis na lumalaki. Hindi naging madali para sa kanya na maging isang sinaunang dragon, sa katunayan, humigit kumulang 10 araw na ngayon si Yang Kai. Naabot niya ang isang bottleneck. Walang anumang isyo si Yang Kai nang siya ay sumulong mula sa isang batang dragon tungo sa isang Grand Dragon, gayunpaman. Ngayon ay nakaramdam siya ng pagtutol ng hinahangad niyang sumulong mula sa isang Grand Dragon patungo sa isang sinaunang dragon. Sa katunayan, ang anumang pambihirang tagumpay ng dragon sa kaharian ng Ancient Dragon ay isang malaking hadlang at kadalasang nagagawa sa pamamagitan ng paggamit ng espesyal na secret technique. Ito ay hindi bahagi ng isang bloodline inheritance bagaman, ngunit sa halip ay binuo sa pamamagitan ng sariling pananaliksik ng Dragon Clan sa mga henerasyon. Para sa isang miyembro ng Pure Blood Dragon Clan, kapag handa na siyang sumulong para maging Ancient Dragon, tuturuan sila ng mga elder ng Dragon Clan ng secret technique na ito. Katulad ni Ji Laosan, na malapit nang makapasok para maging Ancient Dragon, tinuruan siya ng mga Ancient Dragons ng Ji family ang pamamaraang ito bago siya pumasok sa Dragon Pool. Gayunpaman, hindi nagkaroon ng pagkakataong ito si Yang Kai. Walang nagturo sa kanya kung paano makamit ang tagumpay. Pagkarating sa No Return Pass, habang ang Phoenix Clan ay handang makipag-ugnayan sa kanya, lubos siyang hindi pinansin ng Dragon Clan. Hindi na kailangang sabihin, hindi nila ibinahagi sa kanya ang karaniwang paraan ng tagumpay. Napagtanto din ni Yang Kai ang problema nang pumunta siya ng 10 araw nang walang anumang pag-unlad. Bagamat nilalamon pa rin niya ang kapangyarihan ng Dragon Pool, hindi ito gaanong nakatulong sa kanya tulad ng dati. Dati,
Ang bawat patak ng kapangyarihan ng Dragon Pool ay nagawang puno at paggandahin ang kanyang bloodline at Dragon Vein upang siya ay naging mas malakas. Hindi niya alam kung gaano katagal mananatiling bukas ang Dragon Pool sa pagkakataong ito, ngunit tiyak na hindi ito masyadong mahaba. Kung hindi siya magiging Ancient Dragon sa oras na magsara ito, madidismaya niya si Old Ancestor Xiao Xiao at iba pang Human Masters na nakakuha ng pagkakataong ito para sa kanya. Ito ang unang pagkakataong nakatagpo si Yang Kai ng ganoong sitwasyon, kaya wala siyang ideya kung paano ito hahaharap. Pagtingin sa paligid, nagngangalit si Yang Kai at lumangoy ng mas malalim sa Dragon Pool. 6 na buwan na ang nakalipas, ito ang limitasyon ng kanyang bloodline at Dragon Vein. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang kanyang Dragon Form ay tumaas ng 15,000 metro, at ang kanyang Dragon Vein ay bumuti ng husto, kaya, ang lalim na ito ay hindi na ang limiting factor. Ngayon, kwalipikado na siyang lumalim. Napakasimple ng proseso ng pag-iisip ni Yang Kai. Dahil umabot na sa bottleneck ang kanyang Dragon Vein, kailangan niyang gumamit ng maraming enerhiya para malampasan ito. Hanggat mayroon siyang sapat na enerhiya, makakamit niya ang isang pambihirang tagumpay. Pagkatapos sumisid ng ilang daang libong metro, naramdaman ni Yang Kai na naabot na niya muli ang kanyang limitasyon, gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi siya tumigil at sa halip ay nagpatuloy sa pagbaba. Dahil nagpasya siyang mag-ipon ng mas maraming kapangyarihan upang pilitin ang isang pambihirang tagumpay. Kailangan niyang lumalim pa, pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay natural na mas siksik sa mas malalim na kalaliman. Pagkatapos lamang ng pagsisid ng 1,000,000 metro ay sa wakas ay tumigil siya. Ito ay tungkol sa tama. Mga ad ng Pub Future. Sa puntong ito, naramdaman ni Yang Kai ang matinding pressure sa kanyang Dragon Vein. Kahit papaano pababa at siya ay manliligaw sa kamatayan sa halip na maghanap ng isang pambihirang tagumpay. Ang nakapalibot na kapangyarihan ng Dragon Pool ay hindi kapanipaniwalang siksik, higit sa 10 beses kaysa sa dati niyang posisyon. Walang saysay kung hindi siya makakalusot para maging Ancient Dragon dito. Inayos ni Yang Kai ang kanyang sarili at pagkatapos ay i-activate ang Great Sun and Moon Mark sa kanyang Dragon Claws. Kaagad, ang mayamang kapangyarihan ng Dragon Pool ay lumundag sa kanyang katawan. Ang Dragon Eyes ni Yang Kai ay agad na umikot paatras nang maramdaman niya na parang sobra siyang kumain. Lubhang hindi komportable at nasusuka siya. Gayunpaman, hindi siya tumigil at sa halip ay hinimok ang Great Sun Mark at Great Moon Mark na ipagpatuloy ang pagguhit sa ambient power. Gaya ng dati, kapag pinasigla ng napakalaking pagdagsa na ito, nagising ang natutulog na kapangyarihan ng nagninangas na liwanag at Seren Glimmer. Nagtagpo ang kapangyarihan ng Yin at Yang, ginawa itong isang di nakikitang gilingang bato, na nagigiling sa papasok na kapangyarihan ng Dragon Pool upang ito ay mas malambot at mas madaling makuha. Kanina, sa tulong ng kapangyarihang ito, madaling napino ni Yang Kai ang kapangyarihan ng Dragon Pool nang hindi nakakaramdam ng labis na pressure. Pero hindi na ngayon. Kahit na ang kapangyarihan nina Kuya Huang at Kuya Lan ay tumulong sa kanya. Ang malaking kapangyarihan ng Dragon Pool ay nagsimulang mag-ipon sa kanyang katawan, na naging sanhi ng pag-agos ng kanyang dugo at ang kanyang Dragon Vein. Ang sakit ay napunit sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan, at ang lugar kung saan nag-hover si Yang Kai ay agad na kuminang ng maliwanag na gininto ang kulay. Ang tubig ng Dragon Pool sa paligid niya ay nadungisan ng dugo ng dragon nang maramdaman ni Yang Kai ang pagbitak ng sariling balat. Ang lakas na naipon sa kanyang katawan ay sobra-sobra, at hindi niya ito napino at naabsorb ng mabilis, kaya nasugatan niya ang kanyang sarili. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at kumapit, hinayaan ang kanyang dragon blood na tumalsik. Sa sobrang sakit, halos tumindig ang kanyang dragon scales habang nanginginig. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang Dragon Vein ay parang isang selyadong funnel. Kahit gaano pa kalaki ang kapangyarihan ng Dragon Pool na lumunin at pino, hindi niya makuha ang alinman dito. Kung hindi maabsorb ng kanyang Dragon Vein ang kapangyarihan, nangangahulugan ito na hindi niya ito mapapalakas at hindi siya makaka-advance para maging Ancient Dragon. Gayunpaman,
Walang pakialam si Yang Kai, dahil matatag siyang naniniwala na hanggat nagpapatuloy siya, magkakaroon ng sandali na magbabago ang sitwasyong ito. Tulad ng pag-activate ni Yang Kai sa Great Sun and Moon Marks. Sa kabaliwan ng paglamon sa kapangyarihan ng Dragon Pool, isang pares ng higanteng mga mata ang bumukas ng 1,000,000 metro sa ibaba at tumangala sa itaas. Dati, nang nilalamon ni Yang Kai ang kapangyarihan ng Dragon Pool 2,000,000 metro sa itaas. Ang nasa ibaba ay walang naramdaman, gayunpaman, ngayong 1,000,000 metro na lang ang layo ni Yang Kai, naramdaman na niya ang kaguluhan sa Dragon Pool. Dahil napakalakas ng isolation power ng Dragon Pool. Kahit na ang nilalang na ito ay malabo lamang na maramdaman ang isang bagay na nangyayari, hindi talaga nito masasabi kung ano ang nangyayari. Tumagal ng ilang sandali ng tahimik na pagmamasid bago ang halimaw na may higanteng mga mata ay sumimangot at bamulong. Anong walang ingat na tanga ang sinusubukang gamitin ang Ancient Dragon Vein Tempering Art? Hindi dahil ang Ancient Dragon Vein Tempering Art ay hindi makakatulong sa isang tao na makamit ang isang pambihirang tagumpay. Ito ay napakahirap at ang mga kinakailangan para sa tagumpay ay napakataas. Ang mga espesyal na paraan ay dapat gamitin upang makuha ang napakalaking kapangyarihan ng Dragon Pool, at ang buong proseso ng pagpino ay lubhang mapanganib din. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magresulta sa pagkawasak ng Dragon Vein ng isang tao. Noong sinaunang panahon, ginamit ng Dragon Clan ang pamamaraang ito upang pinuhin ang kanilang Dragon Vein para makamit ang mga tagumpay at palakasin ang kanilang sarili, gayunpaman. Noong mga panahong iyon, napakaraming dragons ang nabigo. Nangangahulugan ang pagkabigo na ang kanilang pundasyon ay lubhang nasira. Aabutin ng daan-daan hanggang libu-libong taon upang makabawi mula sa naturang pinsala, kung posible man. Sa mga seryosong kaso, posibleng mamatay ang dragon. Nagresulta ito sa pagbagsak ng marami sa Dragon Clan. Ang Dragon Clan ay kakaunti na sa bilang, kaya, hindi nila matanggap ang mga ganitong panganib. Sa makatuwid, ang Masters of the Dragon Clan ay gumugol ng maraming pagsisikap upang bumuo ng isang set ng secret techniques partikular para sa paglusot. Pagkatapos ng mga henerasyon ng mga pagpapabuti, ang secret technique na ito ay naging perpekto na ngayon. Gamit ang secret technique na ito na gagamitin sa panahon ng pambihirang tagumpay sa kaharian ng Ancient Dragon. Bagamat ito ay mas mabagal kaysa sa sinaunang pamamaraan, at ang proseso ay hindi kasing efficient, ito ay mas ligtas. Hindi bababasa, kapag nabigo ang tagumpay, maaaring subukang muli ng miyembro ng Dragon Clan. Mga ad ng Pub Future. Maraming henerasyon na ang nakalipas mula noong huling gumamit ng sinaunang pamamaraan ang isang tao mula sa Dragon Clan para magtagumpay. Ngunit ngayon, may lumitaw at sinusubukang gawin iyon ng eksakto. Bagamat pinahahalagahan din niya ang determinasyon ng junior na ito, hindi inaprubahan ng Dragon Clan ang pamamaraang ito. Ang mga miyembro ng Dragon Clan ay may mahabang buhay, ngunit kakaunti sila sa bilang. Walang kahihiyan sa pagtahak sa ligtas na landas at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang panganib kapag ang oras ay hindi nababahala. Ngayong pinili ng junior na ito na gamitin ang Ancient Dragon Vein Tempering Art, hindi siya mapigilan ng nasa kaibuturan, ni hindi siya makapag-alok ng anumang tulong. Magiging kahanga-hanga kung ang junior na ito ay maaaring gumamit ng sinaunang pamamaraan para umasenso at maging isang sinaunang dragon. Ngunit kung hindi, ito ay kanyang sariling pagpipilian at walang ibang dapat sisihin. Ang tanging inaalala lang ng nilalang sa kaibuturan ay ang ingay nitong si Junior. Hindi niya alam kung anong paraan ang ginagamit upang makuha ang kapangyarihan ng Dragon Pool, ngunit kahit mula sa 1,000,000 metro sa ibaba ay napansin niya. Nagpapasalamat siya na hindi kritikal ang cultivation niya, kung hindi ay naabala siya ng junior na iyon. Ang halimaw na may higanteng mga mata ay nagmuni-muni saglit bago siya lumubog ng mas malalim hanggang sa hindi na niya maramdaman ang mga kaguluhan sa itaas niya. Pagkatapos ay tumigil siya at ipinagpatuloy ang kanyang pagmumuni-muni. Ang Dragon Eyes ni Yang Kai ay patuloy na umaagos ng dugo, mukhang lubhang kakilakilabot, habang ang gininto ang liwanag sa paligid niya ay namumulaklak sa sukdulan.
Siya ay naghihirap mula sa matinding pisikal na sakit, na maaaring mabata kung iyon lang, gayunpaman. Ang kanyang kakayahan sa pagpapanumbalik ay hindi kapani-paniwalang malakas at pagkatapos na mapunit ang kanyang pangangatawan, nagsimula itong gumaling at pagkatapos ay mapupunit pa muli. At sa gayon, ang proseso ay paulit-ulit na paulit-ulit. Naramdaman ni Yang Kai na siya ay sumasailalim sa pinakamalupit na pagpapahirap. Ang tinatawag na kamatayan sa pamamagitan ng 1,000 cut ay hindi kailanman maihahambing sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat. Ang ilang araw ng pagtitiyaga sa matinding pagdurusa ay hindi nagbunga ng kaunting pag-unlad. Wala na siyang ideya at galit na galit. Galit na galit siya dahil hindi niya alam kung hanggang kailan siya magdusa at magtiis. Nagalit din siya dahil kung ang isang tao mula sa Dragon Clan ay maaaring sumulong upang maging isang sinaunang dragon, walang dahilan kung bakit hindi siya makakamit ng isang pambihirang tagumpay. Bagamat siya ay isang tao, ang kanyang pinagmulan ay hindi mas masama kaysa sa iba sa Dragon Clan. Namumula ang mga mata, nagngangalit si Yang Kai, at bumaba pa ng higit sa 100,000 metro. Sa panahong ito, ang Great Sun and Moon Marks ay patuloy na kumukuha ng kapangyarihan ng Dragon Pool. Kasabay nito, ang Yin Yang Millstone ay nagpatuloy sa paggiling at pagpino sa kapangyarihang ito upang mapangalagaan ang kanyang katawan. Ang hindi matiis na sakit ay nagtulak kay Yang Kai na halos mabaliw. Gayunpaman, wala siyang balak na tumigil. Ang pag-aalala ng matandang ninuno na si Xiao Xiao ay makatwiran. Ang krusada ng human race ay tiyak na magiging mapanganib, kaya hindi maprotektahan ng 7th Order Open Heaven Realm Cultivation ni Yang Kai ang kanyang sarili. Mahirap para sa kanya na pagbutihin ang kanyang lakas sa loob ng kanyang kasalukuyang order sa napakaikling panahon, kaya, ang tanging pagpipilian ay palakasin ang kanyang Dragon Vein. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong ito, hindi niya ito maaaring hayaang masayang. Sa pag-iisip na ito, nagngangalit si Yang Kai at nagtiyaga. Sa isang punto, hindi na siya nakapagpigil at umungol. Habang siya ay nasa matinding sakit, ang labanan ng mga miyembro ng Dragon Clan sa itaas niya ay halos natapos na. Ang 3 Young Dragons at ilang Grand Dragons ay lahat ng masama na tinamaan. Ang isa sa mga Grand Dragon ay partikular na nagalit at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang siya ay umuungal, "Mga bastard." Noong nakaraan, bagamat may mga dragon na nakikipaglaban para sa teritoryo sa Dragon Pool, karaniwang nakikipag-sparring lang sila sa isa't isa. Kung sino ang pinakamalakas ay nanatili at kung sino ang pinakamahina ay umatras. Sa pagkakataong ito, tahimik siyang naglilinang sa sarili niyang teritoryo, ngunit ilang Grand Dragon at 3 Batang Dragon ang biglang lumapit sa kanya. Nag-iisa siya, kaya paano niya malalabanan ang napakaraming kaaway ng sabay-sabay? Kahit na siya ay magiting na lumaban, siya ay binugbog hanggang sa punto kung saan ang kanyang Dragon Scales ay pinalipad at ang Dragon Blood ay tumalsik sa lahat. Habang nagsasalita siya, tinitigan niya ng masama ang 3 Batang Dragon at sumimangot. Hindi bale na ang mga Grand Dragon ay dumating para makipaglaban para sa teritoryo, anong ginagawa nitong 3 Batang Dragon dito? Si Zhu Huyu at ang 2 pang Batang Dragon ay nagulat nang tanungin ng Grand Dragon na ito. Ang kanilang ika-13 na uncle ay hindi kilala sa kanyang kagandahang loob, kaya't maaari niyang ibalik ang lahat ng sisihin sa kanila. Natural, medyo nalungkot ang 3 Batang Dragon, ngunit wala silang pagpipilian dahil pinilit sila ng sitwasyon na sundan ang mga senior sa Dragon Pool para lumaban. Kung hindi, hindi sila makakakuha ng anumang mga orihinal na kalaliman. Sa katahimikan, bumantong hininga ang isang Grand Dragon habang ipinaliwanag niya, "Shi Liu, hindi namin mapigilan. Naubos na ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa itaas, kaya wala nang paraan para linangin natin." Galit na sumigaw si Fu Shiliu, "Kaya bumaba ka dito para manakawan ako." Ang isa pang Grand Dragon ay nagsabi, "Iyan ang pagsusuri ng Dragon Pool mula noong sinaunang panahon, ano ang kailangan mong ireklamo?" Tinitigan ng masama ni Fu Shiliu ang Grand Dragon na pangalawang nagsalita.
Talagang hindi siya makapagreklamo kapag ang iba pa niyang mga angkan ay nakikipagkompetensya para sa kanyang teritoryo, gayunpaman. Dumating sila bilang isang grupo para labanan siya para sa kanyang teritoryo, kaya naman galit na galit siya. Gayunpaman, walang saysay na pag-usapan ang paksang ito, dahil ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa teritoryo ni Fu Shiliu ay halos naubos na rin. Pinipigilan ang kanyang galit, tumingin si Fu Shiliu sa kailaliman ng Dragon Pool at nagtanong, may nagbago ba doon? Bakit napakahina ng Dragon Pool sa pagkakataong ito? Sumagot ang isang Grand Dragon. Kung maingat mong mararamdaman kung ano ang nangyayari sa ibaba, tila may ilang uri ng puwersa na kumukuha at lumalamon sa kapangyarihan ng Dragon Pool sa hindi kapani-paniwalang bilis. Kaya lang naapektuhan ang mga posisyon namin. Kung tama ako, dapat dahil doon sa senior na yon. Nang marinig ito, ang iba pang mga Grand Dragon ay tila naliwanagan. Ang isa pang Grand Dragon ay tumanggo at nagsabi, oo, kung ito ay talagang dahil sa kanya, pagkatapos ay ipinaliwanag nito ang mga pagbabago sa kapangyarihan ng Dragon Pool. Kung sinusubukan niyang makamit ang isang pambihirang tagumpay, tiyak na kinakailangan niya ng maraming kapangyarihan. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Hindi natin malalaman kung gaano siya katagal makakalusot. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang dito at walang gagawin. Natural, hindi tayo makapaghintay dito. Dahil wala ng kapangyarihan ng Dragon Pool dito, dapat tayong magpatuloy pababa. Basta tayo ay maingat na hindi makagambala sa kanya, dapat tayong maging maayos. Lahat ng Grand Dragons ay tumanggo bilang pagsang-ayon habang ang tatlong Young Dragons ay nalilito. Lumapit si Zhu Huyu kay Kuya Ji at Ma'am Ulong, ano ang pinag-uusapan nila? Sino ang nasa ibaba? Sumagot si Kuya Ji, paano ko malalaman? Nagulat si Zhu Huyu at napabulalas, hindi mo alam. Isang kalapit na Grand Dragon ang sumulyap at malamig na bumantong hininga, tatlong brats, huwag kang masyadong mausisa. Malaman mo kapag oras na para malaman mo. Habang nag-uusap sila, nagsimula ng lumangoy pababa ang iba pang Grand Dragons habang ang Grand Dragon na nakausap kay Zhu Huyu ay agad na sumigaw, magpatuloy kayong lahat. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Karaniwan, imposible para sa inyong maliliit na bata na bisitahin ang kalaliman na aming pupuntahan. Agad na pinitik ni Zhu Huyu ang kanyang buntot at sumunod. Hindi rin niya inaasahan na aabot sa ganito ang sitwasyon. Sa una, pumunta siya sa teritoryo ni Fu Chen para makipaglaban para sa mga benepisyo. Ngayon, makalipas ang kalahating taon, lumawak ang pangkat na ito upang isama ang lahat ng tatlong Young Dragons at 7 Grand Dragons. Wala pang pagkakataon na ganito ang sitwasyon sa Dragon Pool. Ang mas na-curious ni Zhu Huyu ay kung sino ang tinutukoy ng Grand Dragons, sa kasamaang palad, walang sasabihin sa kanya ang Grand Dragons at wala siyang magagawa tungkol dito. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakatagpo sila ng 2 pang Grand Dragon, ngunit walang away na naganap dahil naramdaman din nilang may hindi normal sa kailaliman sa ibaba. Matapos ipaliwanag ang sitwasyon, muling lumawak ang grupo. Ngayon ay mayroong 3 batang dragon at 9 na Grand Dragon na bumababa sa kailaliman ng Dragon Pool. Maliban sa pinakamalakas na Jilao San, ang iba pang mga Young Dragons at Grand Dragons ay pinagsama-samang lahat. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa teritoryo ni Jilao San. Mga ad ng Pub Future. Ang nangungunang Grand Dragon ay tumingin sa malayo at pinatigil ang mga angkan sa likuran niya. Ang iba pang mga Grand Dragon ay naguguluhan, tumingin kay Jilao San at may naramdaman din. Tanging ang 3 batang dragon lamang ang ganap na nalilito at hindi naiintindihan kung bakit tumigil ang lahat. Masyadong malakas ang isolation power sa Dragon Pool sa lalim na ito, at masyado silang mahina para makita ang sitwasyon ni Jilao San. Si Zhu Huyu ay prangka. Naiinip, at nagsalita ng hindi nag-iisip ng 2 beses, kaya lumangoy siya patungo sa nangunguna sa Grand Dragon at mahinang nagtanong, Tito Shiliu, ano ang sitwasyon doon? Sumulyap si Fu Shiliu sa kanya. Gusto niyang baliwalain ang bastos na brat na ito.
Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na patuloy lang siyang guguluhin ni Zhou Yu kapag hindi siya nasisiyahan, kaya nag-aatubili siyang nagpaliwanag, malapit na siyang makalusot. Nagulat si Zhou Yu at napabulalas, malapit nang makamit ni Third Uncle ang isang pambihirang tagumpay kalahating taon lamang matapos makapasok sa Dragon Pool. Sumagot si Fu Shiliu, isang hakbang na lang ang iyong pangatlong uncle para maging Ancient Dragon. Isa pa, hindi masama ang kanyang source. Walang kakaiba sa pagkuha lamang ng kalahating taon upang makamit ang isang pambihirang tagumpay. Sa katunayan, ito ay maituturing na mabagal. Dati, naniniwala kaming lahat na 3 buwan lang ang kailangan niya para makalusot. Ang dahilan ng pagkaantala ay dapat na ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay hamina, na naging sanhi ng Jilao-san na tumagal pa ng ilang buwan upang makaipon ng sapat. Nag-aalalang tanong ni Kuya G, Uncle Shiliu, ngayong mahina na ang Dragon Pool power, maaapektuhan ba si Third Uncle? Sumagot si Fu Shiliu, syempre maaapektuhan siya kung hindi siya nakakaipon ng sapat na kapangyarihan. Ngayon na siya ay may sapat na naipon bagaman, ang kanyang bloodline ay sumasailalim sa isang pagbabago at ang pangangailangan para sa panlabas na kapangyarihan ay hindi gaanong kalaki. Kaya, ang pagkaubos ng kapangyarihan ng Dragon Pool ay hindi makakasagabal sa kanyang tagumpay. Nakahinga ng maluwag si Kuya G nang marinig ito. Magkakaroon ng problema kung nabigo ang tagumpay ni Jilao-san. Gayunpaman, lumilitaw na ang mahinang kapangyarihan ng Dragon Pool ay walang epekto sa kanyang pangatlong uncle, na nangangahulugan na ang tagumpay ng huli ay isang katiyakan. Mula ngayon, magkakaroon ng isa pang sinaunang dragon ang Dragon Clan. Naramdaman nila na si Jilao-san ay nasa kritikal na sandali ng pambihirang tagumpay, kaya, huminto ang Dragon Clan team para hindi siya maistorbo. Habang malapit nang makamit ni Jilao-san ang isang pambihirang tagumpay, masaya rin si Yang Kai sa mas malalim na bahagi ng Dragon Pool. Naramdaman niya na ang kanyang Dragon Vein ay sumasailalim sa ilang kamangha-manghang pagbabago, at ang kanyang bloodline ay naging mas dalisay at mas condensed. Hindi siya natatakot sa mga pagbabago sa kanyang katawan at mas natatakot na walang magbabago dahil iyon ay nangangahulugan na ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nawalan ng saysay. Matindi ang sakit at paulit-ulit na umungol si Yang Kai, ngunit may halong saya at pananabik. Pagkatapos ay biglang lumakas ang buong katawan ni Yang Kai at naramdaman niyang parang nabasag niya ang isang uri ng kadena na nagpapahintulot sa kanyang Dragon Vein at bloodline na biglang tumaas sa isang mas mataas na kaharian. Nag-crack ang kanyang balat at nagsimulang malaglag ang kanyang Dragon Scales na nanginginig. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, nabigla si Yang Kai. Ang Dragon Scales ay masasabing pinakamalakas na proteksyon ng dragon. Sa kanyang kasalukuyang haba na 50,000 metro, kahit na direktang pumutok siya mula sa isang 7th Order Open Heaven Master, maaaring hindi mahulog ang kanyang Dragon Scales. Ngunit ngayon, ang ilan ay talagang nalaglag sa kanilang sarili. Bago niya alam kung ano ang nangyayari, mas maraming Dragon Scales ang nahulog mula sa kanyang katawan. Nagulat si Yang Kai. Hindi niya alam kung ito ay isang magandang senyales, pagkatapos ng lahat, kung wala ang kanilang Dragon Scales, paano mapoprotektahan ng dragon ang sarili nito? Hindi banggitin, ang kanyang Dragon Scales ay nagbigay sa kanya ng isang marilag at kahanga-hangang hitsura. Kung wala ang mga Dragon Scales na iyon, mukha siyang hubad at kahindek-hindek. Hindi man lang maisip ni Yang Kai ang isang hubad na dragon na walang kaliskis. Walang kapangyarihan si Yang Kai na pigilan ang patuloy na pagbagsak ng kanyang Dragon Scales. Kasabay nito ang pagpintig ng kanyang Dragon Bead. Sa tuwing pumipintig ang Dragon Bead, isang misteryosong kapangyarihan ang tatakas at maa-absorb sa kanyang Dragon Vein. Sa loob lamang ng kalahating oras, ang katawan ni Yang Kai ay nahubaran ng Dragon Scales at siya nga ay naging ganap na hubad na dragon. Ganito ba ang paglusot ng dragon? Lagi na lang bang ganito? Hindi sigurado si Yang Kai kung maaari pa bang lumaki ang kanyang Dragon Scales. Bagamat malamang na muli silang lumaki, palaging may pagkakataon na hindi sila dahil hindi siya isang miyembro ng Dragon Clan na puro dugo. Kung hindi talaga sila lumaki. Mga ad ng Pop Future.
Lihim na nagpasya si Yang Kai na kung mangyari iyon, hinding-hindi niya ipapakita ang kanyang dragon form sa iba sa hinaharap, ito ay magiging masyadong nakakahiya. Habang iniisip niya iyon, lumabas ang sariwang dugo mula sa kanyang basag na balat, at kakaiba, ang sariwang dugo na lumabas ay hindi ginto. Si Yang Kai ay nagdurugo ng golden blood mula pa noon. Ngunit ngayon, sa halip na gininto ang dugo, ang sariwang dugong umaagos mula sa kanyang katawan ay kulay pula. Hindi mapakali si Yang Kai na isipin ang kanyang imahe ngayon. Habang patuloy na umaagos ang sariwang pulang dugo, tila may mga magagandang pagbabago na nangyayari sa kanyang sarili. Parang may nililinis sa katawan niya kasama ng dugo. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Yang Kai. Dahil ba ako sa tao? Ang Divine Spirit Source ay isang napakalalim at mahiwagang kayamanan. Ang sinumang nakamit ang isang banal na pinagmumulan ng espiritu ay may kakayahang magbago sa isang tunay na banal na espiritu kung maaari nilang linangin ito hanggang sa limitasyon. Ang Dragon at Phoenix Clan sources ay walang exception. Gayunpaman, napakaliit ng mga pagkakataon para dito, kaya't ang Dragon Clan ay may likas na hindi pagkagusto kay Yang Kai. Kahit na nakuha niya at napino ang isang dragon source, hindi nito binago ang katotohanan na siya ay tao pa rin. Sa pinakamaganda, nakuha lang niya ang isang hindi malinis na dragon bloodline. Bagamat dati nang pinadugo ni Yang Kai ang golden dragon blood, hindi iyon dugo ng pureblood dragon. Sa kanyang kaibuturan, siya ay mahalagang tao pa rin. Ngayon, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na siya ay nagiging pureblood dragon, at ang bahagi ng tao sa kanya ay nililinas. Nagulat siya dahil hindi niya inaasahan na mangyayari ito sa kanyang pagsulong sa pagiging ancient dragon. Bilang tao, hindi kailanman naramdaman ni Yang Kai na mas mababa sa anumang iba pang lahi. Ang lahi ng tao ay talagang likas na mahina. Nang walang lahat ng likas na pakinabang na taglay ng isang banal na espiritu, gayunpaman, ito ay ang kahinaan ng human race na nagbigay daan upang magkaroon ito ng napakaraming posibilidad. Kung wala ang mga tao, ang 3,000 mundo ay magiging walang laman at hindi sibilisado, ganap na kulang sa kultura, kahit na ang kagandahan ng kalikasan ay maaaring mas maliwanag. Kung hindi siya tao, hindi niya makikita ang Black Ink Battlefield, kung saan ang hindi mabilang na mga sundalong tao ay nag-alay ng kanilang buhay upang protektahan ang kanilang mga tahanan at pamilya. Bilang tao, si Yang Kai ay hindi nakaramdam ng kababaan. Dahil ipinanganak siyang mahina, kailangan niyang magsikap na maging malakas. Kung ikukumpara sa Divine Spirits, ang human race ay talagang maituturing na mahina. Gayunpaman, ipinanganak siyang tao, at ipinagmamalaki ito. Iiwan na ba siya ng kanyang ugat bilang tao ngayon? Biglang nakaramdam ng pagkalito si Yang Kai. Hindi niya kailanman naisip ang posibilidad na ito dati. Noon pa man ay inaakala niyang magiging tao siya kahit na mayroon siyang dragon source. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagsimula siyang mag-isip ng maraming tungkol sa gayong mga bagay. Hindi niya akalain na ganoon pala ang pakialam niya sa pagiging tao. Ang Dragon Bead ay patuloy na pumipintig, at habang ang kanyang bloodline ay patuloy na nabalisa, mas maraming bahagi ng kanyang human physique ang tinanggihan. Ngayon, ang kanyang malapit sa 50,000 metrong dragon form ay nababalot ng sariwang pulang dugo. Ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig at nagpakawala ng malalim na dragon roar. Bakit kailangan niyang pakialaman ang pagiging tao o dragon? Hanggat kaya niyang patayin ang Black Ink Clan, ano ang mahalaga? Paano kung ang kanyang dugo ng tao ay nalinis? Ibig bang sabihin noon ay hindi na siya tao? Siya ay ipinanganak at pinalaki ng mga tao. Nasa star boundary pa ang mga magulang niya. Mas maraming sariwang dugo ang bumuhos at hindi nagtagal ay tuluyang nilamon si Yang Kai. Ang kanyang dragon roar ay unti-unting humipa at ang dragon pool ay tumahimik. Kasabay nito, sa itaas ng dragon pool, isa pang dragon roar ang tumunog. Si Ji Lao San ay naging isang sinaunang dragon. Kahit na ang kapangyarihan ng dragon pool ay hamina ng husto, sapat na ang naipon niya upang makamit ang isang pambihirang tagumpay. Siyempre, ang kanyang pagsulong ay hindi kasing problema ni Yang Kai, kung tutusin,
isa siyang pure blood na dragon at hindi na kailangang maglinis ng kahit ano sa kanyang katawan. Mas madali para sa kanya dahil maaari niyang alisin ang hakbang na ito. Kung nasa posisyon siya ni Yang Kai, hindi malinaw kung makakamit niya ang katulad na tagumpay. Martial Peak Kabanata 5319. Kung si Jilao San ay nagkatawang tao, siya ay lilito bilang isang kabataan na halos kay edad ni Yang Kai, ngunit sa totoo lang, siya ay maraming beses na mas matanda kay Yang Kai. Ang mga dragon ay malalakas at may mahabang buhay, gayunpaman, sila ay lumago ng napakabagal. Matapos ang halos 10,000 taon. Sa wakas ay nalaglag ni Jilao San ang kanyang dating katawan at muling isinilang, na nalagpasan ang kanyang bloodline na tanikala at sumulong upang maging isang sinaunang dragon. Ang pananabik ay labis, at siya ay patuloy na umuungal sa pagdiriwang. Sa gitna ng Dragon Roars, ang halos 50,000 metrong haba ng dragon body ni Jilao San sa wakas ay nakamit ang isang pambihirang tagumpay. Ang kanyang dragon vein ay pinahusay habang ang kanyang dragon form ay patuloy na lumalawak. 500 metro, 1,000 metro, 2,000 metro, sa wakas ay bumagal ang pagtaas sa huminto sa halos 3,000 metro. Ang bawat pambihirang tagumpay na nagawa ng dragon ay sinamahan ng paglukso ng lakas. Bagamat kung ihahambing sa bago pumasok sa dragon pool, lumaki lamang siya ng humigit kumulang 3,000 metro, ang lakas ni Jilao San ngayon ay tumalon ng higit kaysa dati. Ngayon, magagawa niyang labanan at talunin ang tatlo sa mga nauna niyang sarili bago siya pumasok sa pool. Kung makaharap niyang muli ang Human's Dragon Pressure, kumpiyansa siya na magagawa niyang harangan ito nang walang anumang kahirapan. Ang kabilang partido ay maaaring nakakuha ng Divine Dragon Source, ngunit siya ay isa lamang Grand Dragon, gaano karami ng lakas ng source ang maaari niyang gamitin. Pagkatapos sumulong upang maging isang sinaunang dragon, ang agad na hangarin ni Jilao San ay maghiganti at mabawi ang kanyang dignidad. Siyempre, imposible para sa kanya na patayin si Yang Kai dahil may kasunduan ang humans sa Dragon Clan. Magkakaroon siya ng malaking problema sa pagpatay kay tao, ngunit tiyak, ang pambubugbog ay katanggap-tanggap. Ang mga away sa Dragon Pool ay isang pangkaraniwang pangyayari at hindi kukuha ng anumang atensyon mula sa mga elder. Kaya, pagkatapos ng kanyang tagumpay, agad na lamusong si Jilao San patungo sa kailaliman ng Dragon Pool. Saan pupunta si Third Uncle? Tanong ni Zhu Huyu nang maramdaman niyang palayo ng palayo ang aura ni Jilao San. Naisip ng isang Grand Dragon sa tabi niya, siguro pumunta siya para makipaglaban sa tao na iyon. Siyempre, asahan lang iyon kapag siya ay nabalisa at naiinip nang umalis siya. Natigilan si Zhu Huyu at nagtanong, "Hoy, bakit hindi ko pa nakita si tao habang pababa tayo dito?" Tiningnan siya ni Kuya Ji ng masama at sinabing, "Gago ka ba? Dahil hindi mo siya nakita, dapat ay mas malalim siya, kung hindi, bakit mas malalim ang paglangoy ni Third Uncle sa galit?" Hindi makapaniwalang sinabi ni Zhu Huyu, nangangahulugan ba iyon na ang tao ay napakalakas na kaya niyang sumisid ng mas malalim kaysa sa Third Uncle? Sa mga kasalukuyang dragon na ito sa Dragon Pool, si Jilao San ang pinakamalakas na may pinakadalisay na bloodline. Kaya, ang kanyang teritoryo ang pinakamalalim sa Dragon Pool kumpara sa iba pang miyembro ng Dragon Clan na pumasok sa oras na ito. Paano kaya naging mas malalim ang tao na iyon kaysa kay Jilao San? Ang kanyang bloodline at source ba ay mas makapangyarihan? Ang casual na pahayag ni Zhu Huyu ay naging dahilan upang magtinginan ang mga Grand Dragon sa isa't isa at nagsimulang magtaka kung ano ang nangyayari. "Sumunod tayo," sabi ng isang Grand Dragon bago siya agad na lumangoy pagkatapos ni Jilao San. Kahit na hindi sila bumababa para sa panoorin, ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa antas na ito ay naubos at kailangan nilang lumalim para sa kani-kanilang pangangailangan. Dahil kailangan nilang lumalim pa, maaari rin silang sumama upang makita kung paano hinarap ni Jilao San ang tao na iyon. Ang lahat ng Young Dragons at ang Grand Dragons ay natural na nakatagpo ni Yang Kai nang siya ay sumisid ng mas malalim sa Dragon Pool at natalo sa kanya. Kaya,
Nakaramdam sila ng kahihiyan at sabik silang makita siyang tinuturuan ng leksyon ni Jilao San. Gusto nilang malaman ng tao na ang Dragon Clan ay hindi dapat guluhin. Ang tanging dahilan kung bakit hindi sila ang kanyang kapareha ay dahil hindi sila sapat na malakas. Habang pababa, ang Grand Dragons ay unti-unting nagsimulang magkaroon ng masamang pakiramdam. Ito ay hindi maaaring makatulong, dahil ito ay nagiging masyadong malalim. Ads by Pub Future. Ang posisyon kung saan si Jilao San noon ay dapat ang limitasyon ng kanyang pagpaparaya, ngunit ngayon, nakadive na sila ng 2 milyong metro pababa at hindi pa rin nila nakita ang tao. Nagsimula pa silang maghinala na ang tao ay naging sobrang kumpiyansa, masyadong malalim, at nadurudge ng presyon ng Dragon Pool. Ngunit kung gayon, bakit wala silang nakitang anumang palatandaan ng kanyang labi? Kung hindi siya crush, mas nakakakilabot. Alam din ito ng Grand Dragons at biglang naging seryoso ang kapaligiran. Bagamat hindi ito pinag-isipan ng 3 batang dragon, naramdaman nila kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Kahit ang karaniwang madaldal na si Zhu Huyu ay tumahimik sa daan. Daan-daang libong metro sa ibaba, biglang nagliwanag ang mga mata ng nangunguna na si Grand Dragon habang siya ay bumulalas, third brother. Lahat ng dragons ay nakatuon ang kanilang mga mata kay Jilao San, na isang hakbang sa unahan nila. Ngayon, huminto na siya sa isang tabi at hindi na bumaba. Walang nakakaalam sa kanilang ginagawa. Hindi nagtagal, ang lahat ng dragon ay dumating sa kinatatayuan ni Jilao San at ang nangunguna sa Grand Dragon ay nagsabi, "Congratulations sa iyong pagsulong, third brother." Ang Dragon Clan ay mayroon na ngayong isa pang sinaunang dragon. Binati rin ng iba pang Grand Dragon si Jilao San. Sa 3 batang dragon, todo-todo si Zhu Huyu para purihin si Jilao San. Pinuri niya siya bilang walang kapantay na dragon sa mundo at ang numero 1 dragon sa kasaysayan. Ito ay isang pagmamalabas para sa kanya na ituring bilang ang numero 1 dragon, gayunpaman. Sa 10,000 taong gulang lamang, upang maging isang sinaunang dragon, si Jilao San ay talagang napakatalino kahit na sa mga Dragon Clan. Maraming matatandang dragons ang hindi kasing talino at dadaan sa buong buhay nila tulad ng mga Grand Dragons, ay hindi kailanman nagawang gawin ang huling hakbang sa pambihirang tagumpay. Sa karaniwan, ang mga Grand Dragon na may kakayahang gawin ang hakbang na ito ay nasa 20,000 taong gulang. Ito lamang ang nagpahiwatig kung gaano kagaling si Jilao San. Gayunpaman, ang kakaiba sa lahat ng dragons ay hindi tumugon si Jilao San sa kanilang mga mabuting hangarin. Sa katunayan, siya ay mukhang medyo nagtatampo, naguguluhan, at hindi makapaniwala habang patuloy siyang nakatingin sa ibaba. Tumingin ang mga dragon sa direksyon kung saan siya nakatingin, ngunit wala silang makita. Third kuya, anong nangyari? Hindi ka ba masaya na naging ancient dragon ka? Nagtatakang tanong ng isang Grand Dragon, na nagsalita kanina. Kung siya ay naging isang sinaunang dragon, siya ay labis na magagalit na hindi siya makatulog. Si Jilao San, sa kabilang banda, ay mukhang mapait at nanlumo, na talagang nakakalito. Nagtanong din si Zhu Huyu, nasaan ang tao na iyon? Napatay na ba siya ni third uncle? Masyadong mayabang ang tao na iyon. Nang makapasok sila sa Dragon Pool kanina ay sinampal siya ng taong iyon. Sa kasamaang palad para kay Zhu Huyu, hindi siya sapat na lakas upang talunin ang tao, kung hindi, nakipag-away siya sa kanya hanggang sa huli. Ayos lang kung siya ay matalo ng sarili niyang Dragon Clan Seniors, pero how dare a human beat him? Dahil si Zhu Huyu ay walang kakayahang maghiganti sa kanyang sarili, maaari lamang siyang umasa kay Jilao San. Nang sabihin niya ito, isang Grand Dragon ang nagtanong, "Oo, nasaan ang tao na iyon? Bakit wala siyang nakikita?" Si Jilao San, na hindi gumagalaw, ay bumantong hininga bago bahagyang iginalo ang kanyang ulo, na nagpapahiwatig na ang tao ay nasa ibaba. Nagbago ang ekspresyon ng Grand Dragon, na nagtanong, habang hindi makapaniwalang sinabi niya, nasa ibaba siya. Tetango na sana si Jilao San, nang bigla siyang sumimangot at sumigaw, "Maghanda kayo."
Habang sinasabi niya iyon, ginamit niya ang kanyang Dragon Force para dalhin ang 3 batang dragon sa kanyang proteksyon. Ang iba pang 9 na Grand Dragon ay nataranta at hindi maiwasang mag-isip, ihanda ang sarili. Para saan? Di nagtagal ay alam na nila ang sagot. Sa kailaliman ng Dragon Pool, isang kakaibang tunog na parang tibok ng puso ang tumibok. Ito ay napakahina, ngunit sa parehong oras, naramdaman ng lahat ng mga dragon na ang kanilang mga bloodline ay sumasalamin dito. Ang hindi pangkaraniwang pakiramdam ay naging sanhi ng pagkabalisa ng mga dragon at nagsimula silang palakasin ang kanilang dragon pressure. Ito ay simula lamang bagaman. Kasunod ng paunang pulso, isang malakas na dragon pressure ang biglang bomb alot sa lahat ng dragon, na agad na nagdulot sa kanila ng matinding pangamba. Pakiramdam nila ay walang magawa, para silang mga bata na kaharap ang isang ganap na nasa hustong gulang na lalaki. Agad na napigilan ang tumitibok nilang bloodlines habang nagtitinginan sila sa gulat. Hindi lamang ang mga Grand Dragon, ngunit maging si Jilao San, na naging isang sinaunang dragon, ay nakaramdam ng pagkahilo. Noon lang naunawaan ng mga dragon kung bakit dinala ni Jilao San ang 3 batang dragon sa ilalim ng kanyang proteksyon. Kung hindi niya ginawa iyon, ang dragon pressure ay magiging labis para sa kanila at malamang na nadodge sila kaagad. Ads by Pub Future. Sa kabutihang palad, ang matinding pressure na ito ay nawala sa lalong madaling panahon. Malakas na nagtaka ang isang Grand Dragon, galing ba yan sa senior? Pamilyar sa kanya ang pakiramdam na iyon, dahil minsan na niyang ikinagalit ang isa sa Ancient Dragon Elders ng clan. Nang magalit ang elder na iyon, nagpakawala siya ng isang uri ng dragon pressure na katulad ng naranasan nila. Bagamat hindi niya eksaktong tinukoy kung sino ang kanyang tinutukoy, alam ni Jilao San ang sitwasyon sa Dragon Pool at natural na naiintindihan niya kung sino ang kanyang tinutukoy. Gayunpaman, dahan-dahan siyang umiling at sinabing, hindi. Hindi, napabuntong hininga ang lahat. Ang Grand Dragon ay nagulat na tinanong, sino kung gayon? Mula sa kanilang posisyon. Hindi makita ng mga Grand Dragon ang sitwasyon sa ibaba, ngunit si Jilao San, na naging isang sinaunang dragon, ay malinaw na may naramdaman, kung hindi, hindi siya tumigil dito. Bago tumama sa kanila ang kakaibang pressure, nag-react si Jilao San ng maaga, na nangangahulugan na mas malalim niyang nakikita ang sitwasyon kaysa sa kanila. Hindi sumagot si Jilao San, bagamat tila nag-aatubili siya at lubos na hindi naniniwala. Ang isa pang Grand Dragon ay nakipagsapalaran sa isang hula, third brother, kung hindi ito mula sa senior na iyon, huwag sabihin sa akin na ito ay mula sa tao na iyon. Maging siya ay nakaramdam ng katangahan sa pagtatanong ng ganoon. Paano naging posible iyon? Ang dragon pressure na naramdaman nila ay sobrang dalisay, at nakita nilang lahat ang tao sa kanyang Grand Dragon Form habang bumababa siya sa Dragon Pool. Bagamat ang dragon pressure na ipinakita niya ay talagang makapangyarihan, kung susuriin nila itong mabuti, ang dragon pressure ng tao ay marumi pa rin. Dapat may kinalaman ito sa pagiging tao niya. Bagamat siya ay nagpino at sumanib sa isang dragon source at nagkaroon ng dragon clan bloodline, sa panimula, siya ay tao pa rin. Kaya, imposibleng isang tao ang nagdulot ng kabuluhan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bumulong si Jilao San, siya iyon. Nagulat ang lahat ng dragons. Paano iyon? Bulalas nila ng lubos na hindi makapaniwala. Tumawa ng mapait si Jilao San. Kung siya ang tatanungin nila, sino ang dapat niyang itanong? Sino ang makapagsasabi sa kanya ng nangyari? Siya ay dapat na puno ng kagalakan kapag siya ay sumulong upang maging isang sinaunang dragon. Pagkatapos ay lumubog siya ng mas malalim sa Dragon Pool upang hanapin ang tao upang maibalik ang kanyang dignidad. Paano niya naisip na makatagpo ng ganoong sitwasyon? Ito ay ganap na hindi maipaliwanag. Ang dragon scales on the human ay ganap na nalaglag, at ang kanyang dragon body ay natatakpan ng isang layer ng sariwang pulang dugo na patuloy na umaagos palabas, na sumasaklaw sa kanya ng buo. Ang mga dragon sa tabi niya ay hindi sapat na malakas upang makita ang sitwasyon sa ibaba, ngunit nakita ni Jilao San ang ilan sa mga ito.
Iyon ay hindi isang human figure sa dragon pool sa ibaba, ito ay isang malaking blood cocoon na may taon na naging pure blood dragon. Noong una silang dumating sa ganitong kalaliman, mayroon pa ring kapangyarihan sa dragon pool sa paligid, gayunpaman, ang kapangyarihang iyon ay ngayon ay baliw na dumadaloy sa dugo at nawawala. Ngayon, ang kapangyarihan ng dragon pool kung saan sila naruroon ay naubos na rin. Gayunpaman, ang tao na iyon ay nasa kritikal na yugto na ngayon tulad ng dati. Nakaipon siya ng sapat na kapangyarihan at hindi na malaking bagay kung walang sapat na kapangyarihan ng dragon pool sa nakapalibot na tubig. Hukayin ang data na ito, ay retrace ito sa N0V*Elban. Higit pa rito, ang blood cocoon na ito, ay humigit kumulang 50,000 metro ang haba. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap para kay Jilao San na tanggapin. Nang pumasok siya sa dragon pool, isang hakbang na lang siya mula sa pagiging ancient dragon, ngunit gumugol siya ng kalahating taon upang makapasok pagkatapos ng maraming pagsisikap. Paano ang tao na iyon? Nang pumasok siya sa dragon pool, nasa 35,000 metro lang siya. Makalipas ang kalahating taon, 50,000 metro na siya ngayon. Iyon ay isang pagtaas ng 15,000 metro. Mula noong sinaunang panahon, walang dragon na pumasok sa dragon pool para magtanim ng nakakita ng ganoong nakakatakot na pagtaas ng laki. 15,000 metro. Ilang taon ng paglilinaw ang kailangan para makamit iyon. Noong una, naisip din ni Jilao San ang pagbabago ng dragon pool ay may kinalaman sa senior sa ibaba. Ngayon, tila hindi iyon ang kaso. Sa halip, ito ay dapat na sanhi ng tao na ito, kung hindi, paano siya lumaki ng ganito kalaki sa maikling panahon. Habang iniisip ito ni Jilao San, mas nahihirapan siyang tanggapin. Si Jilao San ay naging isang sinaunang dragon at nagkaroon ng mas matalas na paningin kaysa sa iba. Kaya nakikita niya na ang tao ay nasa kritikal na sandali sa bingit na tagumpay ng isang pambihirang tagumpay. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi na siya bumaba pa. Gusto niyang mabawi ang kanyang dignidad, ngunit isa sa panganib niya ang buhay ng tao kung siya ay makikialam sa ganoong mahalagang sandali. Kung ang kabilang panig ay hindi makalusot dahil sa kanyang pagkagambala, ito ay magiging isang awayan ng dugo na kamatayan lamang ang maaaring wakasan. Higit pa rito, hindi siya sigurado kung makakalapit pa siya sa matinding, pumipintig na dragon pressure. Hindi regular na bumubuga ang mga ungol sa ibabang bahagi ng dugo, na parang isang malakas na buhay ang nagising. Kasabay ng bawat mahinang ungol, isang malakas na alon ng dragon pressure ang sesabog. Ang Grand Dragons ay nalilito kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay sinabi ni Jilao San, walang masasabi kung gaano siya katagal makakalusot. Kaya, mag-ingat at lumibot sa kanya para mag-cultivate ng mas malalim sa dragon pool. Walang kwenta ang paghihintay nilang lahat dito. Ang pagbubukas ng dragon pool ay isang pagkakataon para sa mga dragon na linangin, kaya hindi sila dapat mag-aksaya ng kanilang oras sa kawalang ginagawa. Ano ka, third brother? Tanong ng isang grand dragon. Nag-isip sandali si Jilao San at pagkatapos ay nagsabi, mananatili ako dito para makita ang sitwasyon. Dahil nakamit niya ang isang pambihirang tagumpay at naging isang sinaunang dragon, masasabing nakamit niya ang kanyang layunin para sa paglalakbay na ito sa dragon pool. Hindi mahalaga kung ipagpatuloy ang paglilinaw o hindi. Higit sa lahat, gusto niyang maghintay para sa tagumpay ni Yang Kai, at pagkatapos ay magkaroon ng isa pang laban sa kanya upang matukoy minsan at para sa lahat kung sino ang mas mahusay. Ang kahihiyan na idinulot ni Yang Kai sa kanya sa harap ng no return pass ay kailangang ayusin. Dahil ngayon ay hindi magandang panahon, kailangan lang niyang maghintay hanggang matapos si Yang Kai sa kanyang tagumpay. Ang Grand Dragon na nagtanong ay tiyak na naramdaman ang mga intensyon ni Jilao San, at hindi siya sinubukang paalisin ito. Tumango lang siya at sinabing, good. Pangatlong kuya, ingat ka. Tila may isa o dalawang bagay ang tao na ito. Matindi ang kaguluhan sa panahon ng breakthrough, kaya kung siya ay naging ancient dragon, ang kanyang lakas ay malamang na maging malalim at si Jilao San ay maaaring hindi niya kakampi. Kung hindi siya mag-ingat,
baka matalo na naman siya sa tao. Gayunpaman, dahil iginiit ni Jilaw San, hindi nararapat para sa kanya na subukang kumbansihin siya kung hindi man. Dahil nagawa na ang desisyon. Inilagay ng Grand Dragons ang tatlong Young Dragons sa gitna para sa proteksyon at pagkatapos ay lumangoy sa paligid ng Dragon Pressure Field Area sa ibaba upang sumisid ng mas malalim sa Dragon Pool. Na di nagtagal ay nawala sa paningin. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Yang Kai ay nakabalot sa blood cocoon at ang kanyang isip ay walang laman at lubos na nakaka-relax na hindi kailanman. Ang kanyang dragon vein ay pumipintig at ang kanyang katawan ay sumasailalim sa isang radikal na pagbabago. Pagkaraan ng ilang oras, bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagpigil. Iniunat niya ang kanyang mga paa at sa mga tunog ng kaluskos, ang mga pagkakatali ay napunit na parang manipis na lamad. Bahagya siyang nagulat at mabilis na napagtanto na wala talagang pumipigil sa kanya. Sa halip, may dugong bukol na nakabalot sa kanya minsan. Ang blood cocoon ay natural na bahagi niya na tao, at ngayon, sa kadalisayan at lakas ng kanyang dragon vein na umaabot sa isang tiyak na taas, ang bahagi ay itinapon. Nang mapunit ang blood cocoon, nabasag ito at nagkalat sa daloy ng dragon pool. Literal na ibinuhos ni Yang Kai ang kanyang dating katawan at muling isinilang. Sa isang matunog na dragon roar, ang dragon pressure ni Yang Kai ay umalangaw sa buong dragon pool at ang makinang na gininto ang liwanag ay naglabas mula sa buong katawan niya. Nagmamasid si Jilaw San mula sa malayo na puno ng masalimuot na ekspresyon habang ang gininto ang liwanag ay napakaliwanag na halos hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang pambihirang tagumpay sa kaharian ng sinaunang dragon ay hindi gaanong kapansin-pansin. Mga ad ng pop future. Sa kaibahan sa kanyang kapitan, si Yang Kai ay mukhang masaya. Ang kanyang divine sense ay lumakas at mabilis niyang sinuri ang kanyang sariling katawan, pakiramdam na parang ang kanyang dragon vein ay hindi kailanman naging kasing dalisay at malakas. Ang kanyang 50,000 metrong anyo ay mas nakakatakot at tila walang talo. Mas nasiyahan si Yang Kai na tumubo muli ang kanyang dragon scales. Hindi na siya nakahubad tulad ng dati. Kahit na ang bagong dragon scales ay mukhang medyo maislan at hindi kasing lakas ng dati, bago ang mga ito at titigas sa paglipas ng panahon. Kapag nag-mature na ang kanyang kaliskis, sila lang ang makakapidyo sa isang suntok mula sa isang 8th Order Open Heaven Realm Master. Matapos umunlad si Jilaw San upang maging isang sinaunang dragon, lumaki siya ng mga 3,000 metro ang haba. Gayunpaman, hindi ginawa ni Yang Kai, higit sa lahat dahil ang kapangyarihan ng Dragon Pool dito ay ganap na naubos. Kung mayroong sapat na kapangyarihan ng Dragon Pool sa paligid, ang kanyang katawan ay lumaki ng husto. Si Yang Kai ay puno ng kagalakan at tumawa ng malakas, ngunit ang kanyang pagtawa ay lumabas bilang tuloy-tuloy na dragon roars. Pinaikit ni Jilaw San ang kanyang mga mata at kinuyam ang kanyang mga kuko, bumubulong sa sarili, napakaingay. Sa susunod na sandali, nakakita siya ng malabo at ang malaking katawan ni Yang Kai ay agad na sumugod sa kanya. Si Jilaw San instinctually back up habang siya ay bumulalas, ano? Nanatili siya roon upang hintayin si Yang Kai na sumulong upang maging isang sinaunang dragon, nagpaplanong labanan siya upang matukoy kung sino ang mas malakas. Gayunpaman, nang dumating ang sandali, siya ay nag-alinlangan. Hindi ito maaaring makatulong dahil ang dragon pressure ng kanyang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanya. Dahil kakalusot pa lang, hindi magiging pamilyar si Yang Kai sa kanyang bagong lakas at hindi niya mapipigilan ang kanyang sarili. Ang masama pa, kahit sa malayo ay naramdaman na ni Jilaw San na pinipigilan ang kanyang dragon vein. Kung mag-away sila ngayon, ang tanging posibleng resulta ay ang pagiging one-sided linya. Hindi lang iyon, nang makapasok si Yang Kai sa Ancient Dragon Realm, ang kanyang bloodline ay ganap na napino at siya ay naging pureblood dragon. Hindi tulad ng dati, hindi na nakita ni Jilaw San si Yang Kai bilang isang taong kalahating dragon at kalahating tao. Ngayon, ang Golden Dragon na ito sa kanyang harapan ay maaaring ituring na kanyang angkan, bagamat kinasusuklaman pa rin niya ang lakas ng loob ni Yang Kai. Tiningnan siya ni Yang Kai na nakatagilid ang ulo ng dragon at tila nakangiti.
Pagkatapos ay sinabi niya, "Relax, naparito ako para pasalamatan ka." Bagamat nababalot siya ng dugong bahay at nawala ng laman ang kanyang isipan, naiintindihan pa rin niya ang mga nangyayari sa labas ng mundo. Pagkatapos ng kanyang pambihirang tagumpay, natural na maaalala ang mga pangyayaring naganap. Nagulat si Yang Kai na hindi sinamantala ni Jilao San ang napakahalagang panahon bago ang kanyang pambihirang tagumpay upang matakpan siya. Sa kanyang dating kayabangan, hindi katakataka na makialam ang huli para maputol ang kanyang pagsulong. Gayunpaman, walang ginawa si Jilao San. Iniligtas nito si Yang Kai ng maraming problema. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Si Jilao San ay malamig na ngumuso at tinitigan si Yang Kai na may singkit na mga mata habang nagngangalit ang galit sa kanyang puso. Parang hindi ito napansin ni Yang Kai, o marahil, wala siyang pakialam sa saloobin ng kabilang partido. Ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa ibaba at sinabing, "Nakagawa lang ako ng breakthrough at kailangan ko ng kapangyarihan ng Dragon Pool para magpatuloy sa pagpino. Naubos na ang kuryente dito, bababa na ako." Pagkatapos sabihin iyon, pumitik ang kanyang katawan at lumangoy siya sa kailaliman ng Dragon Pool. Habang paalis na si Yang Kai, ang kanyang Dragon Tail ay pumitik at tumama sa katawan ni Jilao San, na nagtapon sa kanya sa malayo. Pagkatapos niyang patatagin ang sarili, nagngagat ang ngipin ni Jilao San at umungal, "Bastard." Kumbinsido si Jilao San na sinadya ito ni Yang Kai, hinampos siya ng kanyang buntot dahil naramdaman niyang gusto pa rin siyang labanan ni Jilao San. Pagkatapos magmura, medyo nadismaya si Jilao San. Isa na rin siyang ancient dragon ngayon, kaya paano niya tatanggapin na lang na hinahampas siya ng buntot ng walang dahilan. Nataman lang siya ni Yang Kai dahil sa sandaling kumilos si Yang Kai, napigilan ng dragon pressure niya si Jilao San na naging dahilan ng pagiging napakabagal ng kanyang reaksyon. Mga ad ng Pop Future. Palihim na bumantong hininga si Jilao San, alam niyang walang kabuluhan ang kanyang pagnanais na labanan si Yang Kai. Dahil alam ni Yang Kai na hindi niya kapareha si Jilao San, hinampos niya ito ng buntot bilang babala sa kanya. Nakumpirma na niya ngayon na si Yang Kai ay nagpino ng isang Divine Dragon Source, kung hindi, imposible para sa kanya na magkaroon ng napakalakas na dragon pressure. Ang pinagmulan ng Golden Divine Dragon, ito ay maaaring walang iba kundi ang maalamat na pag-iral. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Jilao San nang maisip niya iyon. Hindi siya mas mababa kay Yang Kai, kaya lang hindi kasing lakas ng maalamat na ancestor na iyon ang kanyang source. Sa araw na ang kanyang source ay umabot sa taas ng isang Divine Dragon, makakalaban niya si Yang Kai. Sa pag-iisip na ito, si Jilao San ay nagmamadaling tumungo sa mas malalim sa Dragon Pool. Kasabay nito, si Yang Kai ay medyo malalim na. Nakilala niya ang 3 Young Dragons at ang 9 na Grand Dragons, na lahat sila ay mabilis na lumayo na may mukhang hindi makapaniwala. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Gutom na siya ngayon. Hindi iyon ang regular na pakiramdam ng gutom. Nagmula ito sa kaibuturan ng kanyang bloodline. Nakamit ni Yang Kai ang isang pambihirang tagumpay upang maging isang sinaunang dragon na may napakadalisay at malakas na dragon vein. Ngayon, ang gusto lang niya ay ubusin ang higit na lakas para mabusog at palakasin ang sarili. Sa kasamaang palad, ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa kanyang nakaraang teritoryo ay naubos na. Kaya, maaari lamang siyang magpatuloy ng mas malalim sa pool, upang punan ang kawalan na ipinadama sa kanya ng kanyang bloodline. Matapos lampasan ang mga Grand Dragon at Young Dragon na iyon. Hindi alam ni Yang Kai kung gaano siya lumalangoy pababa. Ngunit kalaunan ay na-activate niya ang Great Sun and Moon Marks, at ang napakalaking kapangyarihan ng Dragon Pool ay bumuhos sa kanyang katawan, na naging malakas na nutrients. Nakaramdam ng kaluwagan si Yang Kai. Sa tunog ng pagbitak ng mga buto mula sa loob ng kanyang dragon body, ang kanyang 50,000 metrong dragon form na kakastabilize ay nagsimulang lumaki ng mabilis. Hindi lang iyon, habang ang sarili niyang bloodline ay nalinas, ang mga sikretong nakatago sa kaibuturan nito ay nagsimulang magising. Ang mana ng Dragon Clan.
Ang pamana ng mga tao ay lubos na umaasa sa iba't ibang mga sinaunang aklat at maingat na pagtuturo mula sa mga elder ng isang tao. Gayunpaman, iba ang mga banal na espiritu. Ang pamana ng Divine Spirit ay palaging nakatago sa loob ng kanilang bloodline. Kahit na walang patnubay ng sino mang elder o anumang sinaunang aklat at mga talaan, hanggat ang kanilang bloodline ay nadalisay sa isang tiyak na antas, ang mga pamana na ito ay natural na magi gising. Ito ay isang uri ng likas na tugon sa kakulangan ng mga banal na espiritu. Kahit nakakaunti ang mga banal na espiritu sa clan, at walang mga elder na gagabay sa susunod na henerasyon, ang kanilang mana ay hindi maaaring putulin ng ganoon kasimple. Pagkatapos ng lahat, ayon sa Heavenly Way, bloodline inheritance ang batayan ng lakas ng isang banal na espiritu. Ito ay isang pamana na masisiguro hanggat hindi nananatili ang bloodline ng Divine Spirit. Ngayong sumulong na si Yang Kai upang maging isang sinaunang dragon, nagsimula siyang makinabang mula sa pamana na ito. Inuubos niya ang kapangyarihan ng Dragon Pool para paggandahin ang kanyang katawan, habang dinadama ang regalo mula sa kaibuturan ng kanyang bloodline. Ang bloodline talent ng Dragon Clan ay ang Dao of Time. Ang mga natamo ni Yang Kai sa Dao of Time ay hindi mababa. Hindi bababasa. Hindi niya nakilala ang sino mang mas malayo kaysa sa kanyang sarili kasama ang Grand Dao na ito. Ayon sa kanyang sariling klasifikasyon, naabot na niya ang ika-6 na antas ng paglampas sa karaniwan upang maabot ang pambihirang. Bagamat mayroon pa ring malaking agwat kung ikukumpara sa kanyang karunungan sa Dao of Space, na nasa iyong antas, ang Summiting the Peak, hindi naman ito masama. Sa buong kasaysayan, ang tanging taong kilala niya na maaaring malampasan siya sa Dao of Time ay ang Floang Time Great Emperor. Marahil ay posibleng nalampasan din siya ni Yang Xiao at Yang Zhu. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang batang ito ay ang mga successors of Floang Time Great Emperor. Gayunpaman, malamang na sila ay medyo bata pa. Ang Dao of Time ay napakahirap na makabisado. Naabot na ni Yang Kai ang ika-6 na antas, ngunit hindi nakagawa ng karagdagang pagunlad sa loob ng maraming taon. Sa bloodline inheritance ng Dragon Clan. At sa sarili niyang Dragon Vein, na pinino hanggang sa puntong nagbago siya para maging pureblood dragon, malinaw na ngayon ang maraming hindi kilalang mga punto mula sa nakaraan. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Ang paglalakbay na ito sa No Return Pass ay isang malaking tagumpay. Ang pagkamit lamang ng isang pambihirang tagumpay upang maging isang sinaunang dragon ay mahirap ang pagsisikap. Hindi banggitin, maaari na niyang pagbutihin ang kanyang karunungan sa Dao of Time. Nagawa rin niyang umani ng maraming kasama mula sa Phoenix Clan. Habang si Yang Kai ay uhaw na hinihigop ang Dragon Clan inheritance mula sa kanyang bloodline, ang hayop na may higanteng mga mata ay galit na tumingin mula sa kailaliman ng Dragon Pool. Who the hell is this little bastard? Lumayo na siya kay Yang Kai dati, pero paano niya nalaman na magpapatuloy si Yang Kai sa paghabol sa kanya? Naisip ba niya na ang isang matandang tulad niya ay hindi maglalakas loob na turuan ng leksyon ang iba?